Preacher, Brother Eddie Grapani. Magandang umaga sa inyo lahat. Say praise the Lord. Amen, hallelujah. Mga minamahal, salamat sa dakilang Diyos na tayo po'y gising na gising pa. Amen ba, mga mahal? Praise God, napakadakila ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo dumalangin muna sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, nagpupuri kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan sa aming mga buhay. O Diyos, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, mamanalan sa panagpanalangin ng beloved Honorable Pastor, dakilang Diyos, gabayan mo balingkod sila nakin, wala akong magagawa ang mambanal, ikaw ang aking naasahan. Dakilang Diyos, gamitin mong kasangkapanin, O Diyos, ang balingkod, mahal na Panginoon, magdala ng iyong mga salita, O Diyos, para sa ikalulusog na espiritual ng mga anak mo na Panginoon sa araw na ito. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. Unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. We give the highest praise, honor, and glory to our loving God, our beloved dearest Jesus, mga mahal, purihin ang mahal na Panginoon. We give double honor and respect po sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Praise the Lord. At patuloy natin inaalaala, mga mahal, ang blessed teachings po ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Ganon din ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, mga mahal. At pagbati rin po sa the Almeda family, mga kapatid ko, ating mga preachers, ating mga workers, mga kapatid, ating mga beloved brethren, at sa lahat ng ating mga bisita, mga minamahal kung meron man, mga kapatid ko, amen, hallelujah. At sa lahat-lahat, mga mahal ng ating mga kapatiran sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin natin mahal na Panginoon, mga kapatid, buksan natin ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Revelation, chapter 20, mga mahal, verse 14 and 15, basahin natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 15, 14 hanggang 15. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa umagang ito, mga kapatid. Ang ating pong tatalakayin, mga minamahal, ay pamagatan po natin, who care if a sinner goes to hell? Sino po ang magmamalasakit, mga minamahal, kung ang isang taong makasalanan ay papunta na po sa impyerno, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mga mahal, ang talatang ito, mga kapatid, ay nagsasaad na kung saan ay marami po mga tao, mga kapatid ko, ang ibubulid sa impyerno darating ang araw. Sapagat ang dakilang Diyos, mga mahal, ay nagsabi sa Matthew 7:13, mga mahal, na may 200, mga kapatid ko, na inilagang dakilang Diyos sa harap ng mga tao. Ang isa po'y makitid na daan, at ang dulo noon, mga mahal, ay buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. At ang isa po'y maluwang na daan, mga mahal. Doon sa maluwang na daan, marami daw pong dumadaan doon, mga kapatid. Subalit ang dulo noon ay kapahamakan. Sa masikip na daan, mga mahal, kaunti, mga kapatid, ang dumadaan doon. So meaning, mga minamahal, mas marami po ang itinatapon sa impyerno kaysa umaakyat sa langit. Kaya sa araw po ng paghatol ng dakilang Diyos, 2 aklat po ang bubuksan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang isang aklat po ay doon nakasulat lahat po ng ginawa natin sa mundo, mabuti man o masama. Lalo na po yung mga kasalanan na hindi po napatawad ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi na pagsisihan, mga minamahal ng tao. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal ko. Mabutit masama na ating nagawa, mga kapatid. Ang isang aklat naman, mga minamahal, ito po'y aklat ng buhay. Doon po nakasulat yung mga pangalan natin. At mga minamahal, wala kang masusumpungan doon
ng mga taong ang kanilang pangalan na nakasulat doon, mga inmahal, kung hindi sila naglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi po ng talatang ito, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. The second death, mga inmahal. Kaya kung hindi po tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan at hindi ka nakapaglingkod sa ating dakilang Diyos ngayon, mga minamahal, wala ka pong pag-asa kapag nasa impyerno na, mga kapatid. Wala na pong susunod pang pagkakataon na ibibigay ang ating dakilang Diyos sa tao para ulitin muli, mga mahal, yung nasayang na panahon. Amen. Kapag nasa impyerno na, mga minamahal, hindi na pwedeng umahon muli at simulan muli, mga kapatid, yung ating mga buhay na nagkamali pala ako. Napakahalaga pala ng mga sinasabi ng mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade. Kapag nasa impyerno na, mga mahal, hindi mo pwedeng i-rewind ang buhay mo para, mga minamahal, ulitin. Wala na po, mga kapatid ko. Kapag nasayang na yung panahon, mga minamahal, wala na po tayong magagawa. Hindi na babalik yung ating dating lakas. Kapag ngayon may edad na tayo, mga minamahal ko, hindi tayo nakagawa sa ating mahal na Panginoon sa ating kabataan, sa ating pong kalakasan, mga minamahal. Nakakalungkot, mga kapatid. Hindi na po babalik yung dating bata tayo. Yung dating lakas natin. Amen. Praise the Lord. Kaya sa mga kabataan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, alalahanin niyo ang mahal na Panginoon na lumikha sa inyo sa panahon ng inyong kabataan. Amen ba? Naalala ko, mga kapatid, nang nakilala ko ang dakilang Diyos ay 19 years old po ako. Mga inmahal. At ako po'y nag-start mag-preach ng Ebanghelyo, mga inmahal, sa pangungunan pangangalaga ng ating minamahal, ginagalang na Ebanghilista, Will Estrada Almeda. Ako po'y 23 years old. Doon ako po'y mag-start mag-preach ng gospel. Mga kapatid. Bagaman ang aking katawan, mga minamahal, ay uhaw sa kalayawan ng mundo. Pero nagpigil po ako, mga kapatid, sapagkat gusto ko, mga inmahal, gugulin ko yung aking lakas, mga kapatid ko, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? And no regret, mga inmahal. No regret, mga kapatid. Mga inmahal, ngayon may mga edad na tayo, mga minamahal. Ang napakahalaga, mga kapatid ko, na pagpapala na ating pong taglay ngayon. Yung inubos natin yung ating lakas, mga inmahal, nung kabataan natin sa paglilingkod na may takot sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat, mga minamahal, wala akong alinlangan, mga kapatid, na lahat po ng ipinangaral ng ating minamahal, ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeda, yun po'y nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya sabi rito, mga minamahal, ang kamatayan at ang impyerno ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Doon na matatapos ang paghatol ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, mayroong sinasabi rito ang banal na kasulatan. Lake of fire, or yung dagat-dagatang apoy, mga minamahal, ito po yung ultimate destination ni Satan, mga kapatid. At doon po sa lahat ng mga taong ayaw magpasakop sa utos ng dakilang Diyos. Yung mga ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung hindi sumusunod, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kasama sila ron, mga minamahal. Yung mga hindi nagbigay ng panahon maglingkod sa dakilang Diyos, kasama sila doon sa lake of fire, mga minamahal. Lake of fire, mga kapatid ko, yung hell at yung lake of fire, magkaiba yon. Palagi ko itong binabanggit, mga minamahal, pag tayo po ay nangangaral, mga kapatid ko, patungkol po sa impyerno. Yung hell at yung lake of fire, magkaiba yon. Mga minamahal, death and hell were cast into the lake of fire. Death and hell, itatapon daw sa lake of fire. This is the second death, sabi ron. Yung hell, mga minamahal, nasa kalaliman niya ng lupa. Yung lake of fire, nasaan? 2 Peter chapter 3, verse 9 and 10, mga kapatid. Sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10, hindi ba pagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo
na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malakas na ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw na sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Pauulanan ng dakilang Diyos ng apoy itong mundo. Itong ating kinilalagyan lupa ngayon, mga minamahal, uulan ng apoy, mga kapatid, sa darating na panahon. At ito po ang gagawin ng dakilang Diyos na lake of fire. Amen? Kaya mga minamahal, sayang kung ating pong mamahalin, iibigin ang mga material na bagay. Iibigin natin ang lupa. Ibigin natin, mga minamahal, yung mundo, mga kapatid ko. Kalugihan, mga kapatid, ang naghihintay sa atin. Sapagkat ang sabi po rito, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos, mga kapatid ko, ayaw niya na sino man ay mapahamak ni isa, mga kapatid. Amen ba? Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, sabi niya rito, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sa verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven shall pass away with a great noise, sabi rito, and the element shall melt with fervent heat. Lahat, mga minamahal ng bagay, tutunawin, mga minamahal ng apoy. The earth also and the world that are therein shall be burned up. Sunugin ang dakilang Diyos, mga minamahal, at pala ito, mga kapatid ko. Darating ang araw ng mahal na Panginoon, sabi ng Diyos, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan na sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay na malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa na mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kung kayo magtatanong, mga minamahal, Brad, ano ang pruweba mo para sabihin totoo ang hell? Brother Nilo, ano ang pruweba mo na totoo yung impyerno na ipinapangaral mo? Wala pa naman ang galing sa impyerno para sabihin mong totoo ang impyerno. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, 71% po ang tubig at 29% ang lupa. Yan po ang nasa science. Amen. 3/4, mga minamahal, ang tubig, 1/3 lang ang lupa. So surrounded tayo ng tubig. Etong tanong, kapag pumutok po yung Mount Mayon, mga minamahal, bakit lumalabas doon sa bulkan ay apoy, asupre, lava? Amen. Mga minamahal, ang naroon sa impyerno, mga kapatid ko, apoy, asupre, lava, uod. Uod lang ang hindi lumalabas doon sa bulkan. Amen ba? Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, pakinggan po ninyo, mga kapatid. Hindi natin naririnig sa balita, mga minamahal, but on average po, mga minamahal, over 200,000 people die every day in this world. Inuulit ko po. Ayon sa record, mga minamahal, 200,000 people die every day in this world. Pumunta tayo sa math. Kung ang estimate natin, mga minamahal, sa mga tao sa buong mundo ay 7 billion. Kung ang average ng buhay ng tao ay 70 years old, that means 7 billion people ang namamatay within the next 70 years. At kung i-divide po natin, mga minamahal, yung 7 billion sa 70, ang sagot, mga minamahal ko doon, i-divide naman natin sa 365 days sa isang taon. Ang sagot po ay ito. 234,834 people dying every single day. See? Araw-araw ang namamatay, mga minamahal, 234,834 people. Namamatay sila araw-araw. Ang point ko rito, mga minamahal ko, ay yung 7 billion people living today will all be dead within 70 years from today.
It's either heaven or hellfire. Imagine niyo yun. Isipin niyo yun, mga minamahal. 7 billion tao, mga kapatid, ang nabubuhay ngayon. Pagdating po ng 70 years, yung daming yan, itatapon yan, mga minamahal, sa impyerno. Maaring 10% yan ang Christian. Amen. Praise the Lord. Sabihin na natin 10%, 20% ang Christian dyan, mga minamahal. Billion pa rin, mga kapatid, ang itinatapon sa impyerno. Gising po ba kayong lahat? So, nalulungkot ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nakaramihan po sa mga Kristiyano ngayon, nakatuon ang puso natin sa care and riches of this carnal world. Aminin natin yon. Kadalasan, mga minamahal, mas inuuna nating hanapin, mga kapatid, yung pangangailangan ng ating mga physical. Minsan nakakalimutan nating manalangin. Minsan nakakalimutan natin, mga minamahal ko, yung kalooban ng dakilang Diyos. Yung utos ng mahal na Panginoon sa atin. Say amen? Sabi ng Luke chapter 8 verse 14, when they have heard the word of God and go forth and are choked with care and riches and pleasures of this life and bring no fruit to repentance. May mahal. Tingnan niyo sa Tagalog. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 8, versikulo 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito, ang nangakinig at samantalang sila'y nagsisiayon sa kanilang lakad ay iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan, ang mga kalayawan sa buhay na ito. Hallelujah. At hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Hindi nagbubunga ng kasakdalan. Nakikinig ng word of God, mga minamahal. Nakikinig ng salita ng Diyos, pinapapasok sa isip, sa puso. Pero dahil po sa pagsusumakit, sabi rito, sa mga bagay ng yaman ng mundo, ng buhay na ito, hindi nagkakaroon ng bunga, mga mahal, yung kanilang paglilingkod. Dumadalo, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon, sumasamba, nagbabasa ng Biblia, pero walang bunga, mga mahal, ng paglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat nadadaig po ng mga material na bagay sa mundong ito. Amen po, mga mahal. Alam niyo, ang dakilang Diyos, mga kapatid, ang kanyang malasakit sa kaluluwa. Mga minamahal, sabi ng Bible, 100 tupa, nawala ang isa. Iiwan niya ang 99 para hanapin yung isang nawawala. Yan ang ating dakilang Diyos. Amen. Ganyan niya kami na mahal, mga mahal, ang bawat sa atin, mga kapatid. Ayaw ng dakilang Diyos, ni isa sa atin ay manghinat manlupaypay. Ni isa sa atin, mga minamahal ko, ay hindi pagpalain. Ayaw ng dakilang Diyos yon. Gusto ng mahal na Panginoon, lahat tayo pagpapalain. Amen. Tingnan natin ang talata, Luke chapter 15, verse 7 and 10, mga kapatid. Sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 7 at 10, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa siyang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsyam na taong matutuwid na di nangangailangang magsisisi. Gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Grabe ang kagalakan ng ating dakilang Diyos at laksang mga anghel sa kalangitan, sabi rito, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Say amen. Kaya mga anak ng Diyos, mga mahal, may utos ang mahal na Panginoon sa atin. Humayo, mga mahal. Hayuan natin yung mga taong wala pang kaligtasan. Kung hindi kikilos ang mga anak ng Diyos sa paghayo at pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, mga minamahal, walang kaligtasan, patungo sa impyerno, itatapon na lang sa impyerno, mga mahal. Sino magmalasakit? Sino bang nakita nating nagkrusada, mga mahal, malalaking krusada sa ating bansa? Jesus Miracle Crusade lang. Amen.
Nakita natin mga minamahal, nagpakasipag ang ating beloved Honorable Pastor Wildis Estrada Almeda. Wala tayong sariling sambahan mga minamahal ko sa dako ng Metro Manila. Bakit? By the million ang ating bilang mga minamahal, wala tayong sariling sambahan. Bakit? Inuna ng ating mahal na ebanghelista mga minamahal ang pangangaral ng ebanghelyo. By the million mga minamahal ang gastos ng krusada mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sapat na yung pinakita ng ating beloved parents in the Lord, mahal, bago nila tayo iniwan, mga kapatid. Amen. Ipagpatuloy na lang natin. Kung hindi tayo kikilos, mga minamahal, mga anak ng Diyos, lalo na sa lugar na ito, mga minamahal ko, hindi tayo magliligtas ng kaluluwa. Hindi tayo hahayo, mga minamahal, hindi tayo magpa-follow up, mga kapatid. Sisingilin ng Diyos ang kanilang dugo sa ating mga kamay. At napakalaking kalungkutan, mga minamahal ko, napakaraming pagluha mga kapatid ang mangyayari sa buong kalangitan mga minamahal para sa isang Kristiyanong, para sa isang tao mga minamahal na itatapon sa impyerno mga kapatid. Amen po. At yung mga Kristiyano po mga minamahal ko na ang paglilingkod lang nila mga minamahal ay for the pleasures of this temporal life. Amen. Hindi tayo mga minamahal tinawag ng dakilang Diyos mga kapatid ko para lamang dito sa mundong ito. Tinawag tayo ng dakilang Diyos mga minamahal para magligtas ng kaluluwa. Para mag-save ng kaluluwa. Kaya nga yung iba nating mga kapatiran mga minamahal, nagkakaloob sila sa dakilang Diyos mga kapatid ng kanilang mga tithes and offering. Hindi sila nanghihinayang mga minamahal. Marami silang binibigay mga kapatid ko. Mga mahal, ang pinagkakaloob naman nila, mga kapatid ko, nagbubunga. Lumalago yung gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Alam niyo, ang nakakalungkot, mga minamahal, marami rin pong mga Kristiyanong mananampalataya. Mas importante yung kanilang overtime sa trabaho para sa temporal life dito sa mundo. Inuubos po ang oras sa pampisikal mga minamahal. Hindi po nagtitira para sa dakilang Diyos natin. So inaalis po ng dyablo sa mind nila mga minamahal yung malasakit. Yung awa mga minamahal sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Inaalis ng dyablo sa kanila mga minamahal yung passion mga kapatid. Sa pamamagitan ng ginagawa tayong busy mga minamahal sa ating mga trabaho. Ginagawa tayong busy, mga minamahal, sa ating mga negosyo. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi ng mundo, ito pong sabi ng mundo, mag-aral ka para sa future mo, saka na lang ang Diyos. Nung makatapos na sa pag-aaral, sabi na naman ng mundo, magtrabaho ka para sa future mo, saka na lang ang Diyos. Malakas ka pa. At kapag nakapagtrabaho na, mag-ipon ka para sa future mo. Saka na lang ang Diyos. Ngunit kung abutan ka ng kamatayan sa pagsisikap mo para sa future mo at hindi mo man lang napaglingkuran ang dakilang Diyos na buhay, wala ka pong madadalang material sa langit. Ni kusing. Amen po. Hindi mo pwedeng i-present sa mahal na Panginoon, ito po pinagsikapan ko, yumaman po ako. Ito po yung pinagsikapan ko, ang dami ko pong bahay, ang dami ko pong sasakyan. Hindi yon. Ang hahanapin sa atin ng dakilang Diyos, gaano mo ako pinaglingkuran? Nagbunga ka ba? Nakikinig po? Praise the Lord. Wala tayong madadalang material sa langit. Kapag ka mga minamahal, nakapokus ang puso natin, isip natin sa material sa mundo, mga minamahal, kayamanan ng mundo, hindi para sa iyong langit. Amen? So lahat po ng umiibig sa kaligtasan, magsabing praise the Lord, mga minamahal. Magsabing praise the Lord. Amen. Alam nyo, ang sistema ng mundo, pakinggan nyo ngayon mahal, ang sistema po ng mundo, mga kapatid ko,
Hindi ka niya bubusugin. Patuloy ka lang niyang aakitin. Yan ang mundo. Hindi ka niya bubusugin. Habang nabubuhay ka sa mundo mo, mahal, uhaw ka lagi sa mundo. Lagi ka naghahanap. I want some more. I want some more. Yan ang mundo. Hindi ka niya bubusugin. Ang gagawin niya sa'yo, aakitin ka ng aakitin. Araw-araw. Amen ba? Sinong mahilig dito sa Shopee? Di ba? Yung mahilig dito sa Shopee, mahal, hulaan ko. Paano yung order niyo sa Shopee? Amen? Praise the Lord? Paano yung pindot niyo mahal sa mga cellphone? Dahil araw-araw, iba-iba, mga minamahal, nakakatukso, napakamura, mga kapatid. Amen ba? Mga minamahal. Nakakainganyo lagi araw-araw, mga kapatid ko. Kahit yung mga gadget, taon-taon, mga mahal, may bago. Mahal, walang paghinto, mga minamahal ko. Hindi ka mabubusog, mga minamahal. Inaakit ka lang. Alam nyo, magiging makabuluhan lang ang buhay natin kapag pinagamit natin sa dakilang Diyos yan. Magiging makabuluhan ang buhay natin kapag pinaglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Ano ba ang totoong future ng tao? Ano ba ang totoong future ng tao, mga minamahal? Alam nyo kung ano? Eternity. Yung kabilang buhay. Yan ang future natin. Kaya sabihin mo kay nanay, kay tatay, pagdating mo sa bahay, mga minamahal, nay, tay, future pala nating totoo, yung kabilang buhay. Kung pinaghahandaan natin, mga minamahal, yung ating pagtanda, pinaghahandaan natin, mga kapatid, nag-iipon tayo, mga minamahal, ng maraming salapi, mga kapatid. Nag-iipon tayo ng mga bahay, mga minamahal, mga sasakyan, mga kapatid ko, para yung future natin ang ganda. Masigit nating paghandaan yung totoong future natin. Yung eternal, yung kabilang buhay. Dahil there is life after death. Amen? Yung kabilang buhay. Heaven or hell for eternity. So decide wisely now. Amen? Mamili tayo ngayon, mga mahal. Paano natin, mga kapatid ko, paghahandaan yung future natin doon sa kabilang buhay. Heaven ba or hell, mga kapatid? Amen. Nasa mahal na Panginoon, mga mahal ang totoong kahulugan ng buhay natin. And Jesus is the only way to heaven. Amen? Only Jesus, mga minamahal, can save your soul. Wala na pong iba. Hindi po yung yaman, hindi po yung karunungan, mga mahalin, hindi po yung fame, hindi po yung diploma, mga kapatid ko. Ang ating mahal na Panginoon, siya po ang tanging daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Wala nang iba. Amen. Mark chapter 8, verse 36 hanggang 38, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36 hanggang 38. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangulo niya at makasalanan ay kakayari naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Amen. Lahat po ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Yun. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Ano ang pakikinabangin ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sabi rito? Sapagat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?
mga kapatid. Amen. At ang taong walang espiritu ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, alam nyo ba kung anong kanilang kalagayan sa mata ng ating mahal na Panginoon? Dry bones. Mga bulok na buto sa harapan ng dakilang Diyos. Yung mga tao walang espiritu ng Diyos. Ako na po magbabasa, mga mahal, Ezekiel 37, verse 1 to 6. Mga mahal, italo natin sa 11. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong maraming saluwal na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ngunit sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito. Ibig sabihin, mag-preach ka. Manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Take note, ayun mahal. Kausapin mo ang mga buto, Ezekiel, sabi ng dakilang Diyos, mangaral ka sa kanila ng aking salita. Mangaral ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Verse 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. 11, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa'y nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. Pinakita po ng dakilang Diyos kay Ezekiel dito, may mahal, yung napakaraming dry bones. Nakikinig po? At nagtanong ang dakilang Diyos sa kanya, may mahal, at sabi ng dakilang Diyos, can these bones live? Hindi po sumagot si Ezekiel ng oo o hindi. Ang sagot niya, Lord, thou knowest. Ikaw po ang nakakaalam. So mga kapatid, ibig sabihin, ang tao pong walang espiritu ng Diyos, may walang kaligtasan, Diyos lang ang nakakaalam at dakilang Diyos lang ang magbibigay dyan, mga mahal ko, ng desisyon kung yan ba'y bubuhay ng Diyos sa kanyang harapan o mananatiling dry bone, mga mahal. Walang kaligtasan. Amen. Kaya tayo na po ang pinakamapalad, mga mahal na tao na nabuhay sa mundong ito, sapagat hindi man natin hinanap ang dakilang Diyos. Pero nandito tayo, mga mahal, sa gawain ng mahal na Panginoon, nakilala natin siya, mga kapatid. Hallelujah! Natutunan nating paglingkuran siya, mga minamahal. Binuhay tayo ng dakilang Diyos. Mula sa pagiging dry bones, mga minamahal, hiningahan tayo ng mahal na Panginoon. Binigyan niya tayo, mga mahal, ng balat, ng laman, mga kapatid, ng kaluluwa, ng espiritu, mga mahal. Amen. Ng kaligtasan para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita ni Ezekiel, mga mahal, yung mga skeleton, yung mga dry bones. Yung mga taong walang relasyon sa dakilang Diyos. Wala silang spiritual breath. Wala silang spiritual life. Nabubuhay po ngayon ang mga tao, mga mahal, bilyon-bilyon ang mga tao ngayon na wala pong kasiguruhan ng kanilang buhay sa harap ng dakilang Diyos. Yan ang totoo niyan. So kailangan po ng mundo, mga mahal, ang evangelism. Amen. Sinong naniniwala sa inyong malapit ng babalik ang dakilang Diyos? Magsabing praise the Lord, mga kapatid. Malapit na. So what are you waiting for? Amen? Go. Preach the gospel, sabi ng banal na kasulatan. Inuutosan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Walang nakikita ang mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating bansa ngayon. Mga mahal, na may malasakit sa kaluluwa, mga kapatid. Nakita ng ating beloved, dearest Jesus, mga mahal, sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. Kaya naman, inutusan ng ating mahal na pastor, mga mahal,
na mag-ayuno ng mahaba ng ating mahal na Panginoon. 40 days, mga mahal. 3 months, 120 days. Mga kapatid ko, napakaraming beses. Hallelujah. Ginamit ng dakilang Diyos, mga minamahal, para mabuhay ang maraming mga tao, mga kapatid, na katulad natin. Tayo yung mga dry bones, mga mahal, dati. Wala tayong buhay. Meron tayong relihiyon, mga mahal. Pero patay tayo sa harap ng Diyos. Bakit? May relihiyon ka, pero wala kang relasyon sa dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kailangan po natin, mga minamahal, yung tunay na relasyon sa mahal na Panginoon. So, nais ng dakilang Diyos, magkaroon po tayo ng pasanin. Magkaroon tayong lahat ng malasakit dito sa dako ng alas-asin sa mga taong makasalanan. We are living in perilous time. Mga mahal, nasa huling panahon na po tayo. Malapit na po ang tataka ng 666. Malapit na, mga minamahal ko, yung kagutuman. Mga bansa po, mga mahal, babagsak ang ekonomiya niyan. Maniwala kayo. Darating ang panahon, malapit na. Yung magtatatak ng 666, buhay na siya ngayon. Mga mahal, buhay na siya ngayon. Darating ang panahon, lahat po, mga mahal, ng bansa, babagsak ang ekonomiya niyan. Kahit gaano kaganda ang trabaho mo, kahit gaano kaganda ang negosyo mo, mga mahal, pag dumating yung panahon, mga kapatid, na sinasabi, mga mahal, propesiya ng banal na kasulatan. Mga kapatid ko, ang sabi ng ating minamahal na ebanghelista, mahal ating beloved honorable pastor, darating ang panahon, ang isang supot na tinapay ay kasing halaga ng isang bag na ginto. Pagdating ng 666 ni mahal, mawala na ng halaga yung ating pera. Cashless society. Amen? Dito lamang, mga minamahal, sa ating pong mga toll gates, mga kapatid. Inaalis na nila, mga mahal, yung cash lane. Kinakailangan, mga minamahal ko, yung card na lang ang gagamitin natin. Amen po? So pag naisip po ng tao, mga minamahal, na nag-imbento niyan, mga kapatid, ginamit ng kaaway, yung card nawawala yan, itatak na lang sa balat. Sa kanang kamay at sa noo, para wala nang kawala. Amen ba? Mga mahal, mga anak ng Diyos, huwag tayong magpatatak ng 666 kung tayo po yung maiiwan sa rapture, mga kapatid. Mga mahal, nakikiusap po, mga kapatid, ang ating beloved parents in the Lord. Kung meron man sa atin maiwan sa rapture, mga minamahal, dahil po sa kapabayaan, mga kapatid, dahil sa kakulangan po natin ng malasakit sa mga taong walang kaligtasan at patungong impyerno, mga mahal, wala tayong ginagawang aksyon, mga kapatid. Hindi natin sila dinadala sa church. May mahal, maiwan ka sa rapture. Pag naiwan tayo sa rapture, may mahal, please po, wag kang magpatatak ng 666. Sapagat kapag may tatak ka na, may mahal, kahit anong gawin mo, wala ka ng kaligtasan. Kabahagi ka na, may mahal, miyembro ka na ng Diablo, ni Satanas, may mahal, dun sa hell. Gising pa po? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, mga mahal, hindi man natin kayang iligtas ang buong mundo. Hindi man natin kayang iligtas, mga minamahal ko, yung ating buong bansang Pilipinas. Kahit man lang sa maliit na magagawa natin, kung anong kaya natin gawin, gawin natin ngayon. Amen? Ecclesiastes, may mahal. Sorry. Ecclesiastes chapter 9, verse 10, mga kapatid. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 10, ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa sul na iyong pinaparuunan. Amen. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Do it with all your might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Alam man daw ang masumpungan ng ating kamay, mga minamahal ngayon, do it with all your might.
Gawin mo ng buong lakas mo, mga minamahal, sapagkat walang masusumpungan. Wala kang madadala, sabi rito. Walang kahit anong achievement meron ka, kahit anong tagumpay meron ka sa mundong ito, kahit anuman, mga minamahal ko, ang iyong ari-arian dito, mga minamahal ko. Anuman ang kaalaman mo meron ka, anuman ang wisdom meron ka, yan po hindi mo raw madadala sa iyong paroroonan. Saan? Sa hukay. Amen? Kaya yung mga taong nasa labas ng church, yung mga walang fellowship sa ating dakilang Diyos, considered dry bones sila. Ang salita ng dakilang Diyos, yan lang ang magbibigay sa kanila ng buhay sa harap ng mahal na Panginoon. Paano sila mabubuhay? Mga dry bones sila? Iparinig natin ang salita ng Diyos. Paano, Brad? Wala pa akong alam sa salita ng Diyos. Baguhan pa ako. Wala pong problema. May patutuo ka. Amen? Yung ating mga patutuo, yun ang gamitin natin, mga minamahal, para makapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Dalhin natin sila dito, mga kapatid. Amen po? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Inuutosan tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Ito ang kanyang utos. Marcos, Kapitulo 16, talatang 15 at 16. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parulusahan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Grabe, yan ang utos ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. May mahal, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, hinihiling kong maghanda na po yung ating mga instrumentalists, yung ating mga singers, mga minamahal. Bago tayo umawit sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, habag ang gusto ng ating dakilang Diyos natin. Minamahal, awa sa mga taong walang kaligtasan. Mga minamahal, kailangan ng tao ngayon yung gawain ng dakilang Diyos na may anointing. Lahat magsabing amen. Kailangan ng tao ngayon, mga minamahal, yung gawain ng dakilang Diyos na may mga miracles, may anointing. Saan ang gagaling yung anointing? Sa compassion. Nang gagaling ang anointing, mga minamahal, sa habag. Habag sa mga taong natutuyo ang kanilang kaluluwa, mga mahal, sapagkat wala silang kaligtasan. Kapag hindi tayo nangaral sa iba, kapag hindi ka nangaral sa iba, para magkaroon silang muli, mga mahal, ng buhay sa harap ng dakilang Diyos, hindi mo alam, unti-unti ka na rin natutuyo sa harap ng mahal na Panginoon. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, mga mahal, sandata natin yan para hindi tayo magapi ng dyablo. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, kung merong masigasig dito, kung meron po mga minamahal masipag, mga minamahal ko, yung mga grupo ng mga humahayo dito, mga kapatid, kahit sarili kong pera, ipagamit ko sa iyo para humayo lang kayo. Amen ba? Praise the Lord. Amen, mahal. Kaya sabi ng ating beloved honorable pastor, kahit bayaran ko ng 1 milyon ang isang kaluluwa, umakyat lang sa langit, gagawin ko, sabi ng beloved pastor. Ganon, mga mahal, ang pagpapahalaga ng ating beloved parents in the Lord sa mga kaluluwa, mga mahal, ni isang kaluluwa. Ayaw nilang may maiwan. Amen ba? Mga mahal, yun ang ating gayahin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inaasahan po natin, mga mahal, patuloy po natin every Saturday, yung ating follow-up groups, yung ating hayo groups, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, ipagpatuloy po natin, mga kapatid ko. Hayo ng hayo, mga mahal. Magdala kayo ng kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Mag-invite kayo na mag-invite, mga mahal. Hallelujah. Hindi po napapanahon yun, mga kapatid. Dapat araw-araw, mga mahal, nagdadala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong manghinawa, mga mahal. Huwag kayong magsawa, mga kapatid ko. Hayo kayo ng hayo. Pagpapalain kayo ng dakilang Diyos.
Jesus paid it all, mga mahal. Hallelujah. Binayaran ng dakilang Diyos ang kaligtasan natin sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na para sa atin ang impyerno. Ayaw na ng dakilang Diyos may maitatapon sa impyerno. Mga mahal. Hallelujah. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you pay silver or gold you can see? Goodness I bring you, Jesus set me free. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for pain, often we lose and seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, ask Jesus, you will see. Lahat tayo mahal. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. Because Jesus paid it all. There is Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. Minsan pa mo, what price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you pay silver or gold we can see? Goodness I bring you, Jesus set me free. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for pain, often we lose, seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fear. If you seek
freedom. Ask Jesus, you will see. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When he died to set me free, gave his life for you and me. I know Jesus paid it all. Because Jesus paid it all. There is Jesus paid it all. When he died to set me free, gave his life for you and me. I know Jesus paid it all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus paid it all. Tinubos tayo ng dakilang Diyos. Binayaran na ng mahal ang Panginoon ang lahat ng tao sa krus ng Kalbaryo. Kulang na lamang, mga minamahal, ay tanggapin nilang mahal ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kung sabi ng Biblia, sinong mangangaral kung walang mga sinugo? Paano silang sasampalataya kung walang sinugo? Narito po, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Punong-puno na tayo ng panalangin ng propeta ng Diyos. Sila ang mga sinugo ng dakilang Diyos. Souls are dying. Souls are dying every day. Araw-araw may tinatapon sa impyerno. Araw-araw, mga minamahal, bumubulusok ang mga kaluluwa sa impyerno. Mga anak ng Diyos, kumilos tayo. Mahabag tayo sa mga taong wala pang kaligtasan. Kahabagan natin, mahal yung mga tao. Gustong-gusto nila ng kapayapaan, subalit hindi nila makamtan. Hindi nila alam, mga minamahal, kasi lapit lang ng panalangin ang kanilang hinahanap. Subalit kung walang magdadala sa kanilang salita ng Diyos, kung walang mag-aakay sila sa kanilang mga minamahal, paano tanggapin ang mahal na Panginoon? Saan sila pupunta, mga minamahal? Hindi sila maligtas. Tayo ang pag-asa nila. Sabi ng Bible, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Paano may iwasan ang mga taong impyerno? Serve the Lord while He is near. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon, mga mahal, habang nandito siya. Mangaral tayo, mga mahal. Mangaral kayo sa inyong mga kaibigan. Mangaral kayo sa inyong mga loved ones habang hindi pa ulang lahat, mga minamahal. Hallelujah. Namamatay ang mga kaluluwa. Sino magmamalasakit, mga minamahal? Beloved brothers and sisters, hallelujah. When He died to set me free, He is the life for you and me. I know Jesus paid it all. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all.
because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, gave His life for you and me. I know Jesus paid it all. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga minmahal. Mga minmahal, bukas ang ating fasting house. Mga minmahal, sa ayuno, mga kapatid. Sa lahat ng ating mga kapatiran. Mga minmahal, gusto nyo magbunga, mga kapatid ko? Gusto nyo magkaroon ng bunga ng kaluluwa? Simulan natin sa ayuno, mga minmahal. Gusto nyo mangaral ang may katapangan? Simulan natin sa ayuno, mga kapatid. Malapit na ang ating 50th anniversary. 2 buwan na lang, mga minamahal. Hallelujah. Mga kapatid, lahat tayo mag-ayuno sa tulong at biyaya at habag ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, bigyan tayo ng lakas na mag-ayuno, mga minamahal, para sa mga taong wala pang kaligtasan. Open po, mga minamahal. Hallelujah. Mga kapatid, mula next week, mga minamahal, nananawagan tayo sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo dumalangin sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, kami lumalapit sa trono mo ng biyaya, O Diyos, hallelujah. Alang-alang po, mahal na Panginoon, sa mga iniwang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, sa mga sandaling ito mong banal, abutin mo ang iyong mga anak. Gusto naming maging mabungang mananampalataya. Gusto namin, O Diyos, hallelujah, gamitin mo kami, mahal na Panginoon, bilang instrumento kasangkapan, mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng aming mga kababayan. O Diyos, gamitin mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah, bigyan mo ng katapangan sa pangangaral. Bigyan mo, O Diyos, ng kalakasan ng loob, mahal na Panginoon, sa paghayo. Amang banal, O Diyos, guide them, O God, hallelujah. Ikaw ang aming wisdom and knowledge, Lord. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito mong banal, hallelujah, Lord God. Patnubayan mo po lahat ng mga anak. Ano man ang kanilang pangangailangan, O Diyos, ano man ang kanilang mga kahilingan sa mga sandaling ito, ipagkalo mo sa balang kapamaraan ng dakilang Diyos, hallelujah. In the name of Jesus, alisin mo ang kahinaan, mahal na Panginoon, O Diyos, bawat sa amin. In the name of Jesus, Father, wagan. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. May mahal, ang kaliwang kamay, patong sa parte ng ating karamdaman ko, meron man mga kapatid ko. Hallelujah. Ating sawayin, may mahal, mga karamdaman, problema, kahirapan, kawalan ng hanap buhay. Mga minamahal, hallelujah. Palalamig, palulupaypay, mga kapatid, ating sawayin in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman na sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus. Hallelujah. Mga hadlang sa pagpapala. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Be healed, be blessed, be strong in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pananampalataya, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay, mga mahal, at tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigawan ng hallelujah. Praise the Lord, mga mahal. Mula sa ating mga puso, mga kapatid ko. Seryoso po, mga mahal. 3 times. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga